Kasing bilis ng mga Mustang. Kaswabe, nakikita nyo ba yung nakikita ko? So kaswabe, what we have here is the Ranger Raptor V6. Of course, alam naman natin pinagkakaguluhan yan. Ito nga pala ang high performance na Ranger Raptor. Pag fanatic ka, and syempre very appealing sa'yo and favorite mo ang smaller Raptor coming from the F-150 at medyo hindi pa nakatakda ang panahon, ito ang para sa'yo. It's all about speed, acceleration, quickness, and of course, yung off-road capabilities niya, #1 talaga ito. So on this video, kaswabe, i-check natin kung ano ang difference. Value for money ba yung babayaran mo rito na nasa worth 2.7, 2.8 million. Ilalagay ko na lang yung information dyan sa baba. And we are thankful sa ating tropa na si Paring Zai. Sa kanya nga pala ito, this is not a lent-out vehicle and personally owned. And nagkakilala kami nung Civic 10th Gen assembly nung 2022. Tapos nag-usap kami, wala pa naman Raptor V6 sa ating channel, meron lang yung diesel na 2.0. So ano pang inaantay natin? I-check natin kung ano ang capabilities ng isang Raptor V6. It is called the Command Gray. So actually, this is of course gasoline ito. Pero ayun nga, natanong ko kung exclusive ba yung kulay. As for now, very special yung kulay niya. Kasi yung dati, magkaiba sila ng shade ng gray. So eto, medyo bluish yung style niya na gray. But don't worry, sa mga diesel owner, hindi pa naman kayo lugi dahil meron daw darating na Command Gray na ganitong body styling. As you can see, of course, very iconic yung front grills natin kasi super sporty ang dating. And syempre, very appealing and intimidating. Every time na this one, na dadaan to sa bahay natin, sa road, nakasakay ka sa kotse, di ba? Ang pogi niya, ang angas niya, ang brutal lang itsura niya. Sobrang nakasquat talaga yung C-shape natin na Matrix LED. And even yung mga Matrix Performance LED natin ng mga bulb. At syempre gumagalaw-galaw yung mga yan. And this one is our cornering lights. Super defined nung mga ilaw niya. Kahit pag nasa highway ka, makakasalubong mo ang isang Ranger Raptor. Talagang sobrang maganda sa kanya and very appealing. So bold yung mga letters natin. DROF. Binaliktad ko lang, of course, nandyan yung spell out ng Ford. And meron tayong camera. Kung hindi nyo natatanong, syempre sobrang advanced ang technology ng isang Raptor V6. Meron lang siyang silver dito na medyo naligaw yung design. Pero some other nga gusto nila ikulay itim na lang yan. Pero it depends kung ano yung preference na rin ng may-ari. Tapos makikita natin dito, meron kang very special na exterior graphics which is hindi lang dyan nagtatapos sa harap. Parang mga ano no, yung Samurai Warrior, yung merong sa mata, may scar, ganun yung style niya. Yung pixelated niya na mga exterior graphics, mga recovery hooks natin, and of course, bakal ito. Ayan. Nandyan yung front bash plate natin na sobrang tigas. May mga lower grill shutters tayo. Pag naka-off yung makina, naka-open sila. Pero pag slow moving tayo, nakasarado yan for protection. Pero pag bibilis naman tayo, kasi sabi ko nga sa inyo, it's all about speed and quickness, yan, magbubukas siya para mas makasagap ng hangin. Hood, outtakes, these are all functional. Macho guapito, very badass na Raptor. Hindi lang ito yung 2.0, this is 3.0. Off-road trims na fender natin, mas makapal syempre pag Ranger Raptor. And ang special thing rin dito, tinaas na technology ng ating gulong and even the damping system. Unang-una sa lahat, meron tayong 2.5 na mga Fox Shocks damping system. Ang maganda sa kanya, meron siyang tinatawag na live valve system, which is mas nagiging adaptive siya, and you as a pilot, pwede mo siyang kontrolin kung anong klase ng preference ang gusto mong ibigay. So depende yan sa mga rough terrains na dadaanan natin. Kasi ito, pwede mong i-donut, pwede mong pang high jumping, pwedeng italon sa building, pang action star. Ganon katibay yan. Yun yung iniba nila laban sa Ranger Raptor na diesel. Yung owner natin, pinalitan nga pala ang tires natin. This is KO3 285/65 R18
kasi yung stock nito ay R17 and yung sidewall niya is 70. So nabawasan lang ng 5 yung sidewall pero mas lumaki ito, naging R18. And syempre nandyan yung TE37 natin na wheels. Meron tayo ritong AP Racing Radical na brake calipers and naka J-hook yung mga rotors natin. Yung AP Racing natin na brake calipers, dito lang siya sa harap. Pero syempre, yung mga 2.5 Fox shocks natin, magkabilaan lahat yan. And magkano gagastusin pag magpapamodify ka ng Fox shocks, aabutin ka ng daang-daang libo. Pero yun nga yun, sabi ng owner, ganun siya, pag maglalagay ka, dito, on stock na. Kaya para sa akin, yun pa lang medyo papunta na tayo sa sulit na end. Ito pa yung pinagkaiba niya. I mean, hindi ko sasabihin na downgrade, pero kahit papaano, very functional pa naman. Baka meron silang ibang purpose lang na naging hard plastic yung fixed step board natin kasi yung dati bakal. Baka mamaya for gusto ba nila ng weight savings dyan? I don't know. Tanong natin sa kanila. Ito yon, yung graphics natin. Oh my God, this is very special kasi aabutin ka rito ng 50,000 pag pinalagay mo sa factory, which is nakikita natin ngayon, super nice yung blending niya, very beautiful, bagay na bagay sa Raptor natin, and even yung, sabi ko nga pwede na ako mag-camouflage dito oh. Di ba, ang gulo namin. Meron pa tayong aftermarket bed cover, so top flip ang tawag dito. Ang maganda niyan, umaangat yan, parang bubong. Tapos pag meron kang pwedeng i-carry ng mga gamit na matataas, at least lahat, they are very safe. Hindi mawawala in place talaga. At ang nagustuhan ko pa rito, tinanong ko rin sa owner, is it from OEM? Kinostomize niya na lang kasi itong V6, alam ko ito yung inilagay, sabi niya, baguhin niya na lang yung buong Raptor. Pero don't be confused kasi merong Raptor R. So that one is for the F-150, mas high on performance siya. Pero ito, still, very aggressive and brutal pa rin, there's nothing wrong para lagyan mo lang ng pula yan. So depende, di ba? Ang pogi pa rin. Meron kang exhaust pipe dito, pero dalawa yan. Dahil sa diesel, it's singular lang. Dual siya or twin, tapos ito yung mga toe hooks natin. Tinanong ko rin sa owner, yung diesel pala, wala naman additional mechanical stepboard dito, yung wild track pala yun. So the towing capability is nasa around 5,500 pounds compared sa regular Ranger nga lang na 7,500. So magkakaiba yung strength and weaknesses nila kasi ito for a better handling, comfortability, yung mga suspension natin, kaya yung numbers magiging ganun siya, and yung payload capacity niya nasa around 1,410 pounds. So ikutan natin. This is the V6 Ranger Raptor. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Beneath the skin of the Raptor V6 ay medyo madumi nga lang kasi ang owner nagkaroon siya ng charity activity sa Pinatubo. So asahan nyo na, syempre mga alikabok doon. And of course, dahil bago nga to, medyo naglaro-laro lang doon ng konti. Kaya pagpasensyahan nyo na. Walang problema, this is a pickup truck. Talagang uma-absorb talaga siya ng dumi. Okay? Yeah. This is a 3.0 twin turbo V6 EcoBoost. So compared sa 2.0 natin, which is diesel, eto naman gasoline. Kaya, kaswabe, may kita mo, meron nga palang gasoline dito sa fuel door cap natin. Kasi minsan,
Some mga gas boy, nako-confuse sila, akala nila diesel to. Ang horses nito ay nasa 397 PS, equivalent to 392 horsepower, 583 Nm of torque. Compare doon sa ating diesel dati na nasa 207 or 210 horsepower. Around ganon, lagay ko nila yung eksakto, and 500 Nm of torque. So 0 to 100 niya, nasa sports car territory siya na 5.3 seconds. Pero doon naman, sa diesel natin na Raptor, ay diesel natin na Ranger, nasa 6.5 seconds. So this is mated into 10-speed automatic transmission with paddle shifters. Of course, all-wheel drive tayo. Okay, syempre pang off-road ito. Ang maganda pa niyan, meron siyang quiet start. Ibig sabihin, or quiet yung exhaust niya. So pag syempre umaga-umaga magko-cold start tayo, pag ayaw natin mabulabog yung kapitbahay, pwede tayo mag-ninja boobs, depende kung saan mo gagamitin yan. And it has different modes when it comes sa kanyang exhaust system. So yun ang gusto kong iparinig sa inyo, pero bagong lahat sa fuel consumption niya naman, on paper it's 8.7 kilometers per liter, pero like what I've said, on real world siya, bawasan mo ng 1/4. So tinanong ko ang si Paring Zai, ang sabi niya, nasa 5 kilometers pag city, nasa 8 naman pag nasa highway. So combine natin, nasa 6.5 kilometers per liter. Pero what is gas kung naka Raptor V6 ka naman? So pakita ko naman sa iyo yung interior, and parinig ko muna sa inyo yung different exhaust system. So ito yung interior, hindi na tayo masyado magtatagal dito kaswabe. Kahit pa paano naman, excessive naman yung space niya, hindi ka naman magiging rito, kumbaga yuyukot. So meron kang power ports, vents, Type C and Type A, meron kang rear pocket, very nice. Orange red na mga panels sa leather and even the stitching, cup holders. Naka-plastic pa lang dahil of course it's a new one. And dito wala ka nga lang tread plate sa baba, located siya doon sa driver cockpit natin. So ganito ang pagliad ng stepboard natin, your door bins, tapos ito pag i-open. We are here sa interior ng ating Raptor. So to give you an information kaswabe, jet inspired ang ating driver cockpit. And even sa mga seats natin, sobrang sarap. Kung uupuan natin, the side bolsters are very meaty and yummy. Ibig sabihin, lapat na lapat sa likod natin. Unlike those other pickup trucks, tama? Iba-iba naman ng orientation. Yung iba, zero gravity, ganyan. Pero ito, different yung ibinibigay niya pa rin na comfort and even yung floor matting natin, naka-Ford Performance. So, ang pag-uusapan natin ngayon na different, when it comes nga pala sa diesel, is naka 10 B&O tayo, Bang & Olufsen. Actually, na-meet mo na ba si Bang & Olufsen? So 10 speakers siya, even the A-pillar, we have a grab handle, but other pickup trucks doesn't have. So dahil makapal yung A-pillar nila, yung blind spot ganyan, and sabi nila baka sabitan raw, pero ito ang maganda sa kanya, meron kang grab handle na kaya naman palang ibigay. Meron kang speaker dito, which is a diesel, walang ganyan, and dito naman sa controls ng ating steering wheel, kung makikita mo mas marami kasi it's high on technology. Pwede natin iba-ibahin ang comfort ng ating steering wheel. Ay, brother, sara ko lang ba? So, okay natin yan. On highway cruising, for me, the best is sport. Pag comfort naman, so alam nyo na, from the word itself, taba? Tapos ito naman yung suspension settings natin for normal, sport, and off-road capability. And ito naman yung kaninang ipinarinig natin, the exhaust system. Tapos meron kang R control dito. This one is for your favorite. Ang nakakatuwa dyan, parang di ko suwabe natin na, na badge, etong R. We have the paddle shifters, 10-speed automatic transmission, yung Raptor dito na naka-spell out, which is code red, ang tawag nila, code orange, ang tawag nila.
Yun, naging code red tuloy. Alam mo, mahirap niyan pag naglalaban talaga sa mga mata kung anong kulay yung nandito. Sabi ko dati, Sedona orange naman. Ang gulo lang no? Para ka naka-iPad dyan. Ito yung pinagmamalaki ng Ford. Tapos meron kang socket dito sa dashboard. Siyempre, yan, mga hidden. Tapos suede material. Ang linis. Hindi siya super busy when it comes sa mga physical switches. Pero, hindi tayo bigo. Then, you can see yung driving natin for off-road terrains, 2 high, 4 high, 4 low, ito twist and turn lang natin. Tapos nakakatuwa niyan kasi doon, meron ka lang rear locking differential, but here, front and rear ang meron dito sa ating Raptor V6. Yon. So yan, sa front and rear. Ang maganda nito, bigyan ko kayo ng quick spin para sa kanyang very short lang na test drive para ma-feel natin ang pagkamacho ng isang Raptor V6. So kaswabe, let's begin. So ngayon, ang mode natin is nakabaha yung exhaust natin. Tapos yung drive mode is naka-sport. So here we go. Uy, galit na siya. Ha? Ay, grabe. Ooh. Short driving experience pa lang, but you know na commanding yung posture natin, pero yung sports car feel niya, yung capability niya being quick and very responsive, I like it. And yung combination talaga ng Ranger na hindi mawawala yung SUV, yung feel ng comfort niya, lalong-lalo na pagdating pa rito sa ating Raptor V6, alam naman natin yung 2.5 na Fox shocks natin is very playful and adaptive. So pwede natin lahat kontrolin dito, pero syempre yung owner natin, siya muna ang ating mentor. So the best mode is eto nga, nakabaha exhaust tayo, which is ika nga sa mga terminology natin pag sports car or mga supercar, yung eargasm. Pero ito, I like the way it is. Nasa isang super pickup truck tayo. Considered siya na na muscle car sa larangan ng segment ng pickup truck. Kanina nag-uusap kami ng owner. Hindi lang siya Ranger Raptor kasi V6 talaga siya, and makikita mo kung marunong kang tumingin or you are a veteran. Kakaiba yung itsura niya, yung meron siyang exterior graphics. Kaya ako, ipalagay nyo na yung worth 50,000 para very distinguishable na naka V6 tayo. Tama? Hindi naman minamaliit yung mga 2.0 kasi still nasa family tree pa rin ng Ranger yon. Pero syempre, di ba, yung rarity. And tama ba ako? Nasa 300 units lang ito sa Pilipinas. Yes, 300 units only. Ang pino ng lakas ng brake nanatili sa linya. Galing. Tsaka yung body roll talaga. Wala siyang hindi nawawala sa balanse. Parang parang kotse. Kala mo mababa lang yung dimension mo. Green na to. Yun, green. Green light. May lula factor. Alam mo, hindi man natin ma-achieve yung super linear driving kaswabe na it's like 0 to 100. Pero mararamdaman mo na ang lakas niya talaga. It's growling. Ang ganda ng bigay ng speed niya, ng sipa. Mararamdaman mo yung G-force pag tinodo talaga natin Pero one thing for sure lang, yung kahit sa mga ganong driving kaswabe, ang laki ng difference niya compared sa other pickup trucks talaga. Kumbaga, black and white yung difference niya. Wala siya sa gray part So, kaswabe, another turn tayo. Actually, it's very addicting. Alam mo, pag gusto mo hanapin yung sarili mo, sumakay ka lang ng Raptor V6 and huwag ka mag-play ng music, pakinggan mo lang lahat. Very raw yung sounds niya, ang macho. Pwede mo pang idiinan, and super grippy ng mga tires natin. Comfortable, walang bugbog. To sum up everything, talagang yung worth
more than 400,000 na idadagdag mo being sa diesel engine niya, sulit na sulit eh. Una sa lahat, mas mabilis siya, very quick. Makina pa lang, bawi na. Yung advanced technology niya, sound system, locking differential mo, naka 10 speakers ka, magkaiba sila. Bang & Olufsen to, mas premium. Pero yun palang mga sinabi ko talagang bawi na. Some others, they have increased na mga 30, 40 horsepower, but that's it. Even sa aesthetics, wala sila. Eto, meron kang option na pwedeng ilagay. Nagkaroon siya ng increase more than 100 horsepower and sa max torque niya, nasa around 80. Saan ka makita ng ganong klaseng upgrade? Pag kaya mo naman, di ba? Go for the V6. Ito talaga yung identical twin na mas maliit lang ng isang F-150 Raptor for me. Sarap yung maneho eh. Ito, meron tayong freeway. Kasing bilis ng mga Mustang. And hindi lang to basta spirited driving, you can carry everything, 'di ba? For hauling. Tapos lahat dominated mo, lahat ng mga terrains, high ground clearance. Even yung island na matataas, pwede kang makapag U-turn, walang problema kung di naman bawal. It's a pickup truck with full of strength na very versatile. Na kahit anong lifestyle pwede mo siyang gamitin.